Ako ay as in, durog na durog. As in, durog na durog. Mawawaran. Asa ang waran ko? I-serve lang po namin yung warrant. As in, durog na Unggoy durog. yan! Wala tayong imandahan. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. As in, durog na durog. Papaniwala ka niya. Ikaw mo nga yan. As in, durog na durog. Ngayon ka magtabang-tabangan. Pag hindi ko binasag lahat ng hindi mo, ewan ko na lang. Pinakamagandang gawin Makawalang yan. ay manalangin tayo sa Diyos. Kayo, mga ina mo, makagago. Sinasabi ka ng tao, kailangan tikan spray. Huwag maapa mo, pre. Hindi ka pa makakalaya. Kasi paglipat ko ako sa bahay. Ano, makagago? Galingan mo pa! Wala ka niya, gago nga yan. Galingan mo pa, putang ina mo! But it's okay. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago ba sa amin na naman niya pala to? At syempre mga kahombre ko, alam niyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa na naman sa mga kabulastugan ni Norman Mangusin. And yes, welcome sa bagong edisyon ng Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Aba, mga kahombre ko, kung inyong maaalala, nitong nakalipas, nagbasa tayo ng malupit na conversation ni Alex Fabella against sa isang mysterious girl. In fact, tinawag na nga natin siyang Alex the Skywalker. At ito ho, huwag niyong kakalimutan mga kahombre ko, ayon sa isang conversation nilang dalawa, ito ang sinabi niya. Hello po sir, ask ko lang po, wala ka ba talagang asawa or maybe side chick? Ang sagot ho ni Alex, wala po ma'am, 7 years na po akong nakatutok sa aking business. So ayan mga kahombre ko, makikita ho natin na sinabi niya na wala daw siyang asawa mga kahombre ko. Ngunit, huwag niyong kakalimutan na si Mr. Alex Fabella ay dati nang na-feature sa KMJS. Kung saan ho, ito ang sinabi ni Madam Jessica Soho. Sa Maynila, nag-cruise ang landas ni Alex at ng dati niyang kaklasing si Ederlyn. Nagkamabutihan sila. Hanggang taong 1994, umuwi sila ng Marinduque para bumuo ng sariling pamilya. Meron ho pala siyang asawa at ito nga ay inilabas ng KMJS. Ito ang picture nila. So, kayo na ho ang magdesisyon. Is this the real Alex Fabella na parang itinatanggi may asawa siya sa harap ng isang dalaga o babaeng bata na may asim pa para lang makaisa? Or talagang baka naman wala na sila, di ba mga kahombre ko ng asawa niya? We don't know. We don't know anything about this and syempre masyado na itong personal nagko-comment lang naman tayo. Again, ito po ay publicly available online. Anyway, ipinapatanong din naman ni Commissioner Ralph Calinisan ang tungkol sa laging kasama ni Alex Fabella. Magandang gabi. Talagang sikat na si Makagago Jr. Hanggang dito sa barko, respetado na. Kinikilala na dito sa pier. Si Junior. Kilala na dito ng mga taga-barko. Ano masasabi mo, Junior? Salamat sa iyo, Daddy MG, dahil sa iyo. Sumikat ka. Sumikat ako. Kayo na pa. Pati kay Food Panis, maraming salamat sa iyo. Marami daw salamat sa iyo, Boss Pod Genius. At nakikilala si Makagago Jr. nang dahil sa inyong dalawa. Siya daw ay si Makagago Jr. Ayan, sabi ni Ralph Calinisan, anong pangalan niyang si Junior? Ngayon, wag ho natin kakalimutan, yung mga security na pinakita ko no ni Norman, maaalala nyo naman,
Peng, pepe, peng, 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 peng. Sabi yun, hindi kayo isa naman yung ano. Sa mga guwapings, mga... Oh, at least to baka to, yung iba batak na batak pa. Okay na kayo yan. Yanong mga yan ay under investigation na. And for sure, hahabulin din ho yan ng Napolcom. We know! Alam namin, hahabulin yan ng Napolcom. Only time will tell. Dahil nga, syempre, sa tinatawag na due process. Pero, sigurado, tutuluyan talaga to ni Commissioner Ralph Calinisan. So, abangan na lang ho natin, no? Yung araw na mapapatawag ang mga security guard kuno na ito na mga pinagbabayaran lang ni Norman somewhere. Di ba? Isa kang malaking tukmol. Ngayon, mga kahombre ko, nagkaroon ho ng isang post si Fujinius kung saan ang sabi niya ay, bumalik na nga po ang 100% kapangyarihan ng ating bida na mataan si Norman sa QC Prosecutor Office kasama ang group of lawyer niya at nag-iisang abogado na si Attorney Anchuvas. So, eto namang Anchuvas, mga hombre, wala naman tayong masasabi kasi abogado siya. So, let him do his job. Ngunit, mga kahombre ko, nalaman na ho namin na itong ikinaso ni Norman Mangusi na ito ay kaso against sa akin. Hindi ko lang alam kung kanino pa yung iba, so most probably kami na naman siguro yung group of Fujinius. Pero yes, ito ho yung araw na kinasuhan niya ako sa Quezon City. So ngayon, makikita ho natin mga kahombre ko, huwag niyo kakalimutan, una, kinasuhan niya ako sa Isabela. Si makaogag na makabaho na mukhang mongoloid, na mukhang sintu-sintu na abnoy. Iyan ang tulungan nyo dahil tinagtad ko ng kaso doon sa Isabela, sa Ilocos Norte at sa La Union. O, yan. And then, yung ikinaso niya na yon sa Isabela ay na-dismiss. Ngayon noong January 20, yung isinampa ko kay Makagago na kaso sa Isabela ay na-dismiss. After niyan, mga kahombre ko, nagbago ho ang ihip ng hangin. At sinabi niya, mga kahombre ko, na siya'y taga-Paranaque na daw, mga kahombre ko. O, Vice, thank you. Taga-Paranaque na rin ako ngayon, oh. After ho niyan, guess what? Nagkaso din siya sa akin sa Paranaque. Ang galing, mga kahombre ko, di ba? Una sa Isabela. Sabi niya, taga dun siya. Ngayon naman, lumipat siya sa Paranaque. Ngayon, after niya sa Paranaque, mga kahombre ko, kinasuhan niya rin ako sa Quezon City naman ngayon. Now, mapapa-question ka, how come nangyayari ang mga bagay-bagay na ito, di ba? Yes, kahit sa akin, mga kahombre ko, ito ho ay unclear. Kasi makikita naman natin at klarong-klaro na ito ay forum shopping, mga kahombre ko. And at the same time, this is very clear now, mga kahombre ko. Ang gusto niya lang ay pahirapan ako. At ito pa ang malupit, hindi niya ho pwedeng gawin yan. Kasi lately lang, mga kahombre ko, di ba, sa Paranaque siya nagkaso sa akin. So, paano naman nangyari yon na nakakuha ka ng residence mo sa Quezon City? Tandaan nyo, 6 na buwan. Ang last known address mo dapat, 6 na buwan. Di ba? Oh. Di ba lately ang sabi mo, ikaw ay taga Paranaque? Kailan ka naman naging taga Quezon City ngayon? Abay, napakatindi ho talaga nito, mga kahombre ko, di ba? Hanggat kakayanin na mang kriminal, talaga hong mangkikriminal. Kaso, Norman, yung mga ganyang galawan, hindi yan uubra. Kasi mali yan. Walang jurisdiction ang Quezon City sa'yo kasi hindi ka taga Quezon City. Iyon ang problema, Norman. Kasi kung ganyan rin lang naman pala ang gagawin mo, di ganyan din gagawin ko. Punta akong Abra bukas, 1 linggo ko doon, kakasuhan kita sa Abra. Hindi ba malaking kalokohan yon, mga kahombre ko? Definitely, hindi ganun yon, Norman. Hindi naman bopols ang ating batas o institusyon para gawin mo yung mga bagay na yan. Tapos na yan, Norman. Yung mga ganyang kabulastugan, hindi na yan naaari at uubra sa panahon ngayon. Kasi yan na naman ang magiging motibo mo! Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya.
Oo, ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, ang just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Kapag ikaw ay binweltahan ko na naman, mawawarant ka na naman, makukulong ka na naman, magpapaawa ka na naman. Di ba? At magtataka ka pa. Ikaw ang unang nagkaso, ikaw ang unang nagwarant. Malamang, pang grade 2 ba naman ang mga kinakaso mo eh. Oh, di ba? Sinong may kasalanan? Ikaw! In the first place, ikaw ang gumugusto, not me. Hindi ako, mga kahombre ko. Bakit ako? Di ba? Sumasagot lang ako sa'yo. Sinasagot ko lang yung ikinaso mo. Bakit ikaw pwede magkaso, bakit ako hindi? Ang siste lang napakaganda lang na mga ginawa namin reklamo sa'yo. At marami pang papalabas, Norman. Ha? Bahala ka. Maghukay ka na naman ng maghukay ng maghukay. Sinasabi ko na naman sa'yo ngayon, palalimin mo pa yan. Makikita mo. Malapit mo nang maramdaman ang dulo. It's gonna be hard, man. Totoo yan, Norman. Sa dami mong taong tinarantado, winalangya at kinalaban, hindi ako ang tunay mong kalaban, kundi ang sarili mo. You'll see this soon. At nagkaroon din ng post si Commissioner Ralph Calinisan. The PNP-CIDG filed additional cases against Norman Mangusin for violation of Article 179, blah, 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 diba? In relation to cybercrime, blah, blah, blah. So, mabigat na kaso yon mga kahombre ko, kasi kinasuhan niya ng illegal use of uniform, tapos cyber libel, cybercrime. So, nangyari kasi sa online, tama? Now, further, the NAPOLCOM and the CIDG are continuing with the case build-up against Mangusin and his cohorts for their other violations of law. Sa huli, ang katarungan para sa ordinaryong mamamayan ang magwawagi. Ayan ang totoo. Ayan ang totoo kasi anyway, di ba? Tulad nga na sinabi ni Atty. Calinisan, di ba? It is a pleasure na makasuhan ng Norman Mangusin para makita natin kung sino nga ba talaga nagsasabi ng totoo sa hindi. Makikita natin yan very soon, mga kahombre ko! And excited na ako kasi huwag kayong mag-alala. Ibabalita ko sa inyo kung ano ang bagong ikinaso sa akin ni Norman. Exciting! Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Meron hong bagong live si Norman. Ating talakay. Nagbigay ng payo si Norman para sa darating na eleksyon. Sa susunod na eleksyon, pumili tayo ng politiko na walang bahid politika. Yung tipong hindi pa nababahira ng politika. So, tama lang naman mga kahombre ko na huwag tayong boboto sa may bahid politika. Kasi masama yon, di ba? Lalong-lalo na yung may mga record, yung may mga mugshot. Yung maniniwala sa mga ganyan tao, yung mga tatakbo daw na kesyo kahit nakulong na, tatakbo pa rin. Alam niyo, yung mga ganun, huwag nyo na yung papansinin, mga kahombre ko, kasi hindi lang bahid politika yon, bahid kriminal yon, bahid kulungan yon, mga kahombre ko. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyan, ha? Yan naman opinion ko lang yun. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Hirit din naman ni Gusgusin. Parang may phobia na ako. May phobia na ako pag magla-live. Tapos, pambira, salad pa naman yung kinakain ko ngayon, no? May salad pa naman ako. Abay! Naka-isang buwan na ho kasi, di ba? Parang may phobia na ako. May phobia na ako pag magla-live. Tapos, pambira, salad pa naman yung kinakain ko ngayon, no? Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. So kahit pa paano, bumabalik na ulit ang lakas ng 1 dekalibre. So exciting ako sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, kung kailan mauulit muli ang sitwasyon na to. Let's go, Norman! Unggoy yan! At meron hong nag-comment sa live ni Gusgusin. May nagko-comment dito, Boss,
Your name is not Francis Leo. Wow. Eh ano pala? Ano pala pangalan ko? May court order ba yung pinagsasasabi mo? Pag walang court order yan, hearsay yan. Dapat may court order. Pag hindi korte nagsabi, ibig sabihin yan, hearsay. Alam mo ibig sabihin ng hearsay? Kwentong kutsero, walang probative value, wala lahat. Di ba? Hearsay yun pagka ganon. Kailangan korte may sabi. Pag sinabi ng korte, yun, totoo yun. Korte may sabi. Yes. Korte. Norman naman! Ano na naman to pinagsasasabi mo? Eh, klaro na nga at ipinost na nga ni Food Genius na kanselado na ang birth certificate ng Francis Leo Marcos sa PSA. Sige nga, kapag nga nag-expired na yung passport mo, subukan mo nga ulit i-renew para magkakitaan tayo kung possible nga yan. Isa pa, Norman. Akala mo nakakalimutan na naming lahat? Ang iyong driver's license ay revoked na. So make sure hindi yan ang ginagamit mo na identity card sa mga ginagawa mong kaso, sa mga kinakaharap mong kaso, kasi straight shoot ka sa hoyo once na mapatunayan na under oath ka at revoked yung license mo. Ingat lang ha! Suggestion ko lang sa'yo yan kasi sabi mo nga, gusto mo na magandang laban, di ba? Kaso lang, problema yan, Norman. Kapag tunay at napatunayan talaga na revoked ang lisensya mo, bye-bye. Wag naman natin tapusin agad mga komre ko kasi di ba ginagatasan pa natin to ng sagad. Kapag may court order, totoo yung sinasabi mo. Pero pag wala kang naipakitang court order, mas nakakahiya ka kasi kwento lang yung sinasabi mo. Na pinaninindigan mo yung kwento mo. Oh, di ba? Ganun lang yun, simple-simple. Tama mali. Alam mo, dito sa mundo, tanging korte lang ang may karapatan na magsabi kung ano ang kapalaran ng isang tao. Yes, only the court. Pag hinarap ka sa hukuman ang magsasabi ng kapalaran mo. Kung ano ka, kung sino ka, kung magbabayad ka, kung tatanggap ka ng pera, or kung makukulong ka, makakalaya ka, or bibitayin ka, o mabubuhay ka. At kahit kailan, Norman, hindi nakakailanganin pa ng court order dito. Kasi nasa labas na nga, o ito na nga, o kanselado! Cancelled ang birth certificate. So, ibig sabihin, wala na Francis Leo Marcos. Norman Mangusin is back! From hell. So, yun. At least bumalik na si Norman Mangusin in you. Diba? Itinatanggi mo pa naman, diba? Eto nga ang sabi mo eh. Una, wag mo akong tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. I am Francis Leo Marcos. Anong Francis Leo Marcos? Gusto mo dagukan kita sa ulo dyan? Sino cancel? Sino may sabi? Korte ba may sabi o sila-sila lang? Pagka sila-sila lang may sabi, pagka pinaniwalaan mo sila, di mana ka sa kanila. Ganun lang yun. Maglabas sila ng korte, ng order ng korte, bago gumalaw at PSA at ang DFA. Kailangan niya ng court order. Dahil yun sa akin, may court order. Ganun kasimple yan. Dahil yun sa akin, may court order. Oo naman, Norman. Kasi ngayon lang naman na-cancel yung birth certificate mo. So malamang, dati pa yan, di ba? Ikaw nga din nagsabi, Norman, di ba? Sabi, mangusin. Ay, ano ba yung sinabi ng Korte Suprema? Mangusin ba? Di ba Francis Leo Marcos? O, di sampalin mo na yung mukha mo. Di ba nga, yan nga ang sabi mo? Ano ba yung sinabi ng Korte Suprema? Mangusin ba? Di ba Francis Leo Marcos? Kaso lang, Norman, dati pa yan. Ngayon lang kasi na-cancel. Ano ka ba naman, di ba? Sige nga, lumipad ka ngang papuntang Hong Kong, ililibre kita ng ticket, Norman.
mapakita at ipakita mo lang sa amin na kaya mong mangibang bansa. Sige nga! Totoo yan, Norman! Papadalahan kita, gusto mo, live tayo, parehas. O, ipapadala ko na sa'yo straight yung ticket mo. Yon, gano'n na lang. O, try nga natin kung totoo nga na pwede kang lumabas ng bansa. Di ba nga? Meron ka pa kasing kinakaharap na human trafficking kaya hindi ka makalabas ng bansa. Akala mo ba, Norman, nakakalimutan na ng mga tao yan? Huwag ka namang masyadong empty-headed kasi hindi mangyayari yan, Norman. Man. No chance. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. So, buti na lang talaga dumating na ang Tap Send. And we are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap send mo na yan. May nag-comment sa live ni Gusgusi, mga kahombre ko. Sabi dito, ni Jerome Rivera, Boss, FLM, send mo Gcash number mo, magdodonate ako para tulong sa mahirap. Magdodonate ka pa, di ikaw na mismo, mamili ka ng ipamimigay mo dyan at ikaw na mamigay. Bakit kailangan mo pang i-donate sa akin? Hindi naman ako humihingi ng donasyon sa'yo. Di ba? Kaya ko na pang mabuhay, andyan na ba yung mga kumari ko? Di ba, pare? Andyan yung mga kumari ko. Andyan yung mga ate ko, mga pisang ko. Ang dami tutulong sa akin. Wag nang kayo. Oo. Ano, donate pinagsasabi nyo. Kung gusto mo talaga mag-donate, ayan, mamili ka ng damit, pagkain, pamigay mo dyan sa mga pulubi. Dadaanin mo pa sa akin. Ganun ba? Hindi ka pala nang hihingi ng donasyon. Ano naman tawag mo dito? Ma'am Josephine, ano sa mga nagpalipad, ang Chubby? Yung po, makikita nyo, ako'y pupunta ngayon, kukuha ko ng wheelchair. Opo, yung inyong mga pinalipad na yan, ay ibibili ko natin ng wheelchair. Josephine Magbanwa, The Chubby Filipino Lawyer, Taong Grasa, yung pong mga pinalipad nyo sa akin ngayon, ibibili ko na po ng wheelchair. Hindi ko pa po natatanggap yung sahod, pero ako ibibili na ng wheelchair. Pasalamat po sa inyo. Ayan. Tama ba yun, Casper? Tama po. Ayun. Hindi ko pa po nakukuha yung sahod ko kay YouTube. Ayun po yung totoo. Pero yung pong mga pinalipad nyo po, Ma'am Josephine Magbanwa, The Chubby Filipino Lawyer, syempre si Taong Grasa, sa inyong lahat. Eto ho, ibibili ko ng wheelchair. Salamat po doon sa mga nagpalipad. Yung pinalipad nyo, yan yung ibabayad ko ngayon sa wheelchair. Hindi ko pa ho yan natatanggap, pero palwal ko na. Maraming salamat dyan sa mga super chatter natin na sila, nakalimutan ko na, mamaya ulitin ko ulit mga pangalan. Yun hong mga wheelchair na to ay sa inyo po yan ang galing. Alright? Maririnig nyo yan sa live ko yung mga pangalan ninyong mga nagpalipad. Kahit 50 pesos lang. Kahit 50 pesos yan. Isa-shoutout ko yan. So kung totoo nga, Norman, na hindi ka nang hihingi ng donation, then ano yung mga yan? At hindi lang yan. Bakit sa tuwing may nagpapalipad sa'yo noong panahon na sinabi mo kuno na ikaw ay mamimigay ng wheelchair, bakit naman
'Di ba? Sinasabi mo na, "Uy, salamat. Dagdag na rin 'to sa ipamimigay natin sa mga taong bulag, sa mga taong pipe, sa mga taong pilay." Ayan ang sinabi mo, 'di ba? Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya, ay makikita nyo po yan sa aking live. At saka, asang-asa ka sa mga palipad. So, papaano naman nangyari, Norman, na hindi donasyon yon, Aber? Malamang donasyon yun. People are giving you money hindi para sa'yo. People are actually donating money sa'yo kasi ang iniisip pa rin nila sa'yo ay ikaw yung pandemic hero na binild up mo back in the day. Di ba? Yun lang naman yun, Norman. At isa pa, partida na to. Hindi ka nang hihingi ng donasyon. Pero, ito ang sinabi mo. Kaya ko namang mabuhay. Andiyan na ba yung mga kumari ko? Di ba, pare? Andiyan yung mga kumari ko. Andiyan yung mga ate ko, mga pisang ko. Ang daming tutulong sa akin. Wag nang kayo. Oo. Anong donate pinagsasabi nyo? Kung gusto mo talaga mag-donate, ayan, mamili ka ng damit, pagkain, pamigay mo dyan sa mga pulubi. At padadaanin mo pa sa akin. So, anong tawag mo dyan? Hindi ba donasyon yan? Ano ba tawag mo dyan? Hindi ba donasyon yan? Donasyon para ikaw ay mabuhay sa mundong ito. Kaya ko namang mabuhay. Andiyan na ba yung mga kumari ko? Ay, nako, baliw talaga. Hindi ba? Napakalaking kalokohan nun ito, mga kahombre ko. Makikita natin na talaga literal na siya ay nanghihingi ho ng donasyon sa kanyang kumare, ate, pinsan. O, handang tumulong sa kanya. Ibig sabihin, donation. Kasi ang tulong o donation, yung mga bagay na walang kapalit. Oh, di ba? Diyos ko, partida na to, hindi pa to yung Angry Mangusin. Bobo ka ha? Hindot ka! Ang dami mo ng katolonggesan, di ba? At dito, mga kahombre ko, sinabi rin ni Gusgusin na hanggang ngayon, Noon nakulong ka pare, dami kumita. Ikaw lang content nila. Hanggang ngayon naman, ako pa rin ang content nila. Di ba? Hanggang ngayon naman, ako pa rin ang content nila. Hindi naman sila makapag-content ng iba. Di ba? ganon? Ay, ganon? Ganon? Ay, ganon? Ganon pala! So kapag hindi ikaw ang content namin, hindi na kami mabubuhay. So what's up? Before you even came, nagkaroon ako ng 3 million subs. So ibig sabihin, hindi ikaw ang motibo kung bakit ako kilala ngayon. Ikaw lang ang motibo kung bakit Paldo! Paldo! Ikaw yun, di ba, Norman? Gatas na gatas. Ang target daw ho ni Gusgusin, mga kahombre ko. Basta kayo, focus na lang tayo. Dapat. Basta, ang aim ko, araw-araw, kahit isang tao lang yung mapasaya ko, okay na. So, ginagawa ko na lang, everyday, bababa ako. Maghahanap ako ng mga talunan dyan sa casino. Yung talunan, yung walang makakain. Pakakainin ko sa buffet. O kain kali ka. Bibigyan ko masahe. O uwi ka na. Ganun na. At least pinapasaya tayo. Ganun muna tayo. Basta isang araw, may matulungan tayo na isa. Okay na yun. Wow, ha? Paano naman nangyari to? Maghahanap ka ng mga talunan at walang makain sa kasino para pakainin mo sa buffet at bigyan ng pamasahe pa uwi. So, ginagawa ko na lang, everyday, bababa ako. Maghahanap ako ng mga talunan dyan sa casino. Yung talunan, yung walang makakain. Pakakainin ko sa buffet. O kain kali ka. Bibigyan ko masahe. O uwi ka na. Ganun na. Ano ka, superhero ng mga talunan sa kasino? Anong klase to, mga kahombre ko? Dating pandemic hero, ngayon ay casino addict hero na, mga kahombre ko. Talunan sa casino game hero. Naisipin mo, mga kahombre ko, gaano katanga tong tao na to, no? Imaginein mo, people who goes and play, obviously, their money sa casino, hindi ho yan mahihirap na mga tao. Tama, di ba? Meron niyang mga kaya. Imposible naman na pupunta ka doon, magpapatalo ka ng 500,000, 1 million, and
wala kang pera after nun? Not really, mga kahombre ko. Hindi naman totoo yan. Siguro 80% hindi naman ganon. Meron at merong uuwian yan, mga kahombre ko, for sure, di ba? May pamilya yan and all. Pero, akala ko ba ang plano mong tulungan yung mga poorest of the poor, yung mga mahihirap? Ba't ngayon, ang tinutulungan at tutulungan mo ay yung mga taong natatalo sa kasino? At hindi lang yun, papakainin ng buffet at bibigyan ng pamasahe pa uwi. Norma naman, sino naman niloko mo? Di ba? Wala ka nang maloloko dito. Yung mga estudyante nga. Totoo ba na fully paid na yung scholarship nyo? Hindi pa po. Yun nga po yung gusto namin i-clarify. Sige nga, please clarify. Well, sinabi niya po sa video or live something na bayad na yung scholarship namin, which is hindi pa talaga. Actually, Kahit piso, wala? wala pa po. Si Ian nga? Di mo nabigyan ng sweldo? Tao mo na yan dati? Chat po ko kay Casper na sabi ko, pre, baka pwede ko pa makuha yung yung natitirang sahod ko. Tumawag po si Casper, asan ka ba, pre? Susunduin ka namin. Paliwanag ka lang kay boss, tatanggapin ka naman. Sabi ko, pre, hindi mo na, masakit ako. Tsaka ayoko na rin. Tapos yung last po na, nag-text po ulit ako kay Casper. Sabi ko, pre, ano makukuha ko pa ba? Galit sa'yo si boss. Wala nang pakialam sa'yo. Yun po sinabi niya sa akin. Norma naman! Di ba? Eh, itong batang to, nakalimutan mo na ba yung ginawa mong OG Sacred? Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Tapos ngayon, gusto mo pang tumulong? Basta ngayon, focus na lang tayo. Dapat, basta ang aim ko, araw-araw, kahit isang tao lang yung mapasaya ko, okay na. So, ginagawa ko na lang, everyday, bababa ako, maghahanap ako ng mga talunan dyan sa casino, yung talunan, yung walang makain, pakakainin ko sa buffet. O kain ka, halika. Bibigyan ko masahe, o uwi ka na. Ganun na. At least may napasaya tayo. Ganun muna tayo. Basta isang araw, may matulungan tayo na isa, okay na yun. Sa mga taong natalo sa kasino, aba naman, palakpakan! Ang putang inang yan! Si Casper nga na tao mo, hindi mo mabago ang buhay. Diba? Tignan mo naman, sa cabinet pa rin nakatira hanggang ngayon. Check this out. Ninervyos, sorry. Sige, kumain ka ng multi kung diyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning. Iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro? Huwag ka lang nang aaning. Norman naman, hanggang ngayon, sa loob pa rin ng cabinet si Casper nakatira. So, then sinasabi mo na tutulong ka sa ibang tao, hindi mo naman matulungan yung tao mo. At least naman, mabago mo ng konti yung background niya. Background ng bahay niya, hindi, di ba? Ibig sabihin, hindi sapat ang kinikita ni Casper sa'yo. Sakit, di ba? Kasi totoo. At ito rin ang kwentong bugok ni Norman Mangusin. At syempre, gusto ko magpasalamat kay Don Carmona, ang kaibigan ko, tsaka si Alvin Chio. Alvin, thank you. No need to spend something. Kaya naman natin to. Kaya ko na to. Thank you. Maraming salamat, pare. Hindi mo ako pinabayaan. Talaga namang nag-uunahan pa tong dalawang kaibigan ko, si Don Carmona at saka si Alvin Chio. Nung ako'y nakulong, tapos hindi ko makalabas pa. Nag-uunahan sila, iniisip nila wala akong pang-bail. As in, pumunta talaga sila dun. At sabay pa sila. May dalang 120,000. Silang dalawa, may dala sila. Si Don Carmona at si Alvin Chio. Sabay na pumunta yan. Kung nasaan akong nakakulong, may dala sila parehong tig 120. Iniwan para daw sa akin. Pare, thank you. Salamat. Maraming salamat. Nabilang ko naman yung sarili ko. Kaya yung iniwan nyo ron, eto. Pinanggastos ko na lang. Sabay ko sila pumunta sa kulungan. Hinahanap ako, ba't daw hindi pa ako lumalabas, ba't daw hindi pa ako makapag-bail. Diba? So, inisip nila, wala akong pang-bail. Sabay pa sila nag-iwan ng tig 120 kasi napanood nila sa TV
kung magkano yung bail ko. 120,000. Dalawa sila as isabay. Naging 240 tuloy. Sumobra. May bail na ako no. May nakahanda na akong pang-bail no. Tapos nung tinawagan ko sila, sabi nila sa akin, pare, kung hindi mo nagamit yan, sa'yo na lang. Wala ka naman talagang pambil. Galing mga kahombre ko, nag-uunahan. Sa sobrang nag-uunahan, unjust vexation lang. So, unjust vexation lang kung ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Unjust vexation lang, naka-4 na araw mga kahombre ko para makapag-bail. Sir, nakapag-bail ka? Mag-bail pa lang. Mula CIDG Custodial Facility, inilipat si Mangusin sa Parañaque City Jail. Imagine mo yun, dahil sa unjust vexation, maililipat ka pa sa city jail. Putragis, dahil sa unjust vexation, gagawin kang literal na kriminal. Oh, di ba? Mangusin, 120,000 pesos. Sa totoo lang, nagdilihensya ka pa niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi totoo na meron talagang nag-uunahan na tulungan ka para makapag-bail ka. Kasi kung totoo yon, sana meron ka ng abogado sa presscon pa lang. Real talk yan. Nahuli ka pa lang, nandun ka pa lang sa kinakainan mo sa Sheraton, dapat may dali-dali ng abogadong pumunta sa tulong mo para tulungan ka. Hindi yung ang sinabi lang sa'yo ng abogado mo ay sumama ka na lang. Norman, wala ka nang maloloko dito, boy. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. At ito ho, mga kahombre ko, meron pa siyang ibang live. Ito, ating pakinggan ng mga katarantaduhan ito, mga kahombre ko. Fully recovered ka na ba, boss? Hindi pa. Marami pa akong hinaharap na mga kasu-kasuhan. Marami pa akong kaso. Masasakit pa yung mga kasu-kasuhan ko. Ang galing, mga kahombre ko. Naisip niya pa yon, kasu-kasuan at kasu-kasuhan. Marami pa akong kaso. Masasakit pa yung mga kasu-kasuhan ko. Kasu-kasuhan pala. Kaya pala naka 4 days ka sa oblo. Nakalbo ka pa. Na-donut ka pa. Donatin mo ako. Nakakaiyak ho talaga ang sinapit ni Norman. Imagine niyo mga kahombre, ikaw na ba naman ang madonat ng 15 tao sa oblo at kinalbo ka kasi ang baho daw ng buhok mo. Malamang mga kahombre, talagang malulungkot ka. Di ba, Norman? Ako ay as in durog na durog. Ano ang durog na durog sa'yo? Oo! At dito mga kahombre ko, dinagdagan niya ho ang kanyang mga kasinungalingan na naman. Nga pala, yung Pares House by Manang Casper. Baka dyan tayo punta, Bats. Tipi tayo sa Bats. Oh, welcome doon. Pwedeng kumain. Ayaw yung Basta makinig. may pambayad, Tipi ako mag-isa. share. Pwede kumain doon. Oh. Pwede na rin magpa-picture sa akin. Tipi nga eh. Ano yung tipi ah? We, totoo bang matutuloy yan? Yun ngang okay ka pares ko, ang gagayon wala eh. Di ba meron Diwata, merong Encanto. Abay, puro sila fantastic eh. Ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka, pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ho ko sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mahihirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada, ha? Only rice, only sabaw, only gulay, only gulay. Ayan, may gulay din, oh. Tapos may pares, oh. Tapos may soft drinks. Libre. Okay. Tapusin ko lang yung humanitarian ko sa Northern Luzon. Hanggang ngayon, wala ho yan, mga kahombre ko, for your information, ha? Kesyo sinabi niya na mura-mura lang daw magpares, pero hanggang ngayon, wala ho yan. Okay, for your information lang, ha? Pero sige, sakyan ho natin ang kasinungalingan nito. Anyway, wala namang mawawala sa atin, di ba? Alam mo yun kung kailan, makikita mo kasi sa tao yung ano yung pinagpapaala ng Diyos. Biruin mo,
ang daming bombardment sa akin, grabe. Sobra yung bombardment. As in, malala. As in, malalang malala. As in, grabe. Bombardment na nga eh. Grabe yung pagkaka-bombardment sa akin. Super duper ever. Talagang dinudurog nila ng todo yung pagkatao ko. Pero parang hindi ako pinabayaan ng Diyos eh. Parang pakiramdam ko, Diyos ang gagawa ng paraan para maningil doon sa mga taong umati sa akin. Hindi ako. Kasi ako, wala na ako capacity. Oo, yung kakayahan ko, lahat ng lakas ko, pinamigay ko na ho eh. Binigay ko na ho sa tao. Saan kayo makakita habang nakakulong ako ng 25 and 26? 2 araw, may continuous humanitarian doon sa Burgos, Ilocos Norte. Norman! Tigilan mo na yung pagiging makadiyos mo kuno, ha? Kasi kahit kailan hindi epekto yan. At anong maningil? Parang pakiramdam ko, Diyos ang gagawa ng paraan para maningil doon sa mga taong umati sa akin. Hindi ako. Eh hindi ba dapat ikaw ang aming sisigilin sa mga kabulastugan at katarantaduhan mo? Tigilan mo yung pagpapaawa mo, hindi na talaga uubra. At the more na ikaw ay nagpapaawa, Norman, alam mo nangyayari sa'yo? The more na nawawalan ka ng viewers. So dapat, bumalik ka na sa dating ikaw. Come back, Norman! Come back to your senses! Ulitin ko lang. It's just clarification lang po. Hindi po ako nagsampa ng kaso sa lahat ng mga pulis. Yung mga pulis na kasama sa pamamahiya sa akin, hindi po sila kinasuhan. Yun lang. Wala ho ni isang pulis akong kinasuhan. Wala po. Yun lang. Magandang lang ako. At dito, malaking kabalbalan na naman ang sinabi niya kasi mga kahombre ko, siya ho ay nagkaso. Kinasuhan niya si Commissioner Kalinisan. At Norman, ano naman may ikakaso mo sa mga pulis? Malamang wala ka naman talagang ikakaso kasi ginawa lang nila ang trabaho nila. Hulihin ka through a warrant of arrest. So, kung sa tingin mo pinagtulungan ka, malaking kabalbalan yun. Diba? Pero, kinasuhan mo si Commissioner Ralph Kalinisan, di ba? So, hindi na naman totoo to sinasabi mo, okay? Now, sinabi mo ni Gusgusin. Andito po ako sa sa Newport World Resort. Dito ako. Ito yung sopa. Ay higaan ni Casper. Ay nahigaan ni Manang Casper yun. Dini ang ihigaan ko. Yeah. Asa mo ba sila? Kabakain. Meron kasing tournament. Tinatamad akong magsumali. May pinto pa rito sa kabila. Ayun. Ayan, may pinto pa dyan. Tapos ito naman yung kama ko. Ito yung CR. Ito yung sopa. Ito pala yung ano. Yan. Table and chair. At may CR din dito. Yan. Malaki. Ito yung kabuuan na sa alas. Yan. So, ayos naman. Ito ibigay ni Lord. Siyempre. Binibigyan ako lagi ni Lord ng maayos na tutulugan. Maayos na makakain. Aba naman! Napakasinungaling mo na naman. Hindi ba Sheraton Hotel to? Andito po ako sa sa Newport World Resort.
nililigaw mo lang eh. Para kung sakaling may warrant, hindi ka mapupuntahan, ano? Kahit nasaan ka, mahahanap ka, Norman. Hindi ka naman kasi makakalipad sa ibang bansa. No chance, di ba? Oh, so makikita at makikita ka. Binibigyan ako lagi ni Lord ng maayos na tutulugan. Maayos na makakain. Lagi kang binibigyan ng Diyos o lagi kang binibigyan ni Lorna? Eh, ikaw, Norman, ha? Umi-score ka na naman. Ulit. Aba? Boss, kumusta na yung mga kalaban mo? Ay, hayaan mo sila. Ayoko na silang intindihin. Eh, di pagka may warrant, text nyo ako, susuko na ako. Ganun lang yun. Pagka may kaso, harapin. Simpleng-simple. At dito, mga kahombre ko, no, to tell you the truth, napakasinungaling na naman ni Norman. Kasi uulitin ko lang, no, recently pumunta siya sa Quezon City at siya'y nag-file ng kaso sa akin. At kay Fuji News, kung sino man yung Fuji News na sinasabi niya. At dito, mga kahombre ko, makikita natin na hindi totoo ang sinabi niya na hindi niya na iniintindi ang mga kaaway niya. Iniintindi ni Norman ang mga kaaway niya, malamang, mga kahombre ko. In fact, di ba, kinasuhan niya ulit kami. At dahil kinasuhan mo kami, expect for the worst. Kasi babalikan ka namin. Malamang! Ano yan? Ikaw lang pwede magkaso. Na. Hindi mo ko mapapantayan. Mapa social media. Mapa magaling na ama. Di ba? At paramihan ng pera, payabangan, hindi mo ko kaya, Norman. No chance. Kapag nagkaso ka at napatunayan ko nga talaga, pero sa ngayon, 99% sure na ako na kinasuhan niya ako. This will hit you back. Magkakaso ako ulit sa'yo. Kaso, ulit-ulit lang. Hindi kita uurungan, Norman. Ano ka ba? Napaka-easy lang yan. Eh, di pagka may warrant, text nyo ako, susuko na ako. Ganun lang yun. Pagka may kaso, harapin. Simpleng-simple. At dito, Norman, napakalaki mong eng-eng. Paano ka naman ite-text tapos sasabihin mo lang yung location mo tapos ipoposas ka na? Ano yan? Walang due process? Tapos pag ginawa naman talaga sa'yo, ngangal-ngal ka, di ba? Ngangal-ngal ka, magre-reklamo ka, di ba? Eh, ikaw na nga mismo nagsasabi, tama? Oh, paano kung gawin sa'yo yan? Anong gagawin mo? Malamang, ngangal-ngal ka, magpapaawa ka. Oh, di ba? Pero ngayon, strong ka no? Di mo na kami maloloko, Norman. Huwag ka mag-alala. Wala ka naman mauutong ganyan mga pulis. Kasi ang mga pulis o CIDG, NBI, gagawin nila ng tama ang trabaho nila. O kahit ako pa, kunwari, magkawaranto pares ako, malamang huhulihin ako sa tamang paraan at proseso, Norman. Trust me. At abangan nyo ang pares ni Manang Casper. Pares House by FLM and Manang Casper. Yan. Pasisikatin natin yan. Sisiguraduhin muna natin. Medyo hindi pa namin yung timplada, kailangan masarap na masarap yan. Tapos affordable. Manang Casper, kayang-kaya mo ba yun? Bigyan mo nga sila ng idea kung ano nga abangan nila sa Pares House natin. Parang na natin, ito na lang yung pinaka-idea. 18 ingredients. 18 ingredient? Ano? 18 ingredients. Isasahog mo. Super sarap. O yun. Ayan. Narinig nyo naman yung sinabi ni Manang Casper. Yun daw kanyang pares. 18 ingredient yung isasahog. Abangan nyo po yan. Magbubukas po yan. Secret. Para maganda. Secret muna natin kung saan. At dito, mga kahombre ko, ating napakinggan na mukhang meron daw na 18 ingredients, mga kahombre ko, ang pares ni Manang Casper, produced by Norman Gusgusin himself. Aba, 18 ingredients, mga kahombre ko, ibig sabihin nun, makakatikim ho tayo ng 18 kabulastugan kay Casper, mga kahombre ko. Paano ka naman? Pares? Hindi mo pa nga naaayos ang questions dun sa mantataho.
Kung ako sa'yo, Casper, hindi na lang pares. Kung ako sa'yo, taho na lang ang ibebenta ko. At dito, mga kahombre ko, huwag mo nating kalimutan na ang unang kabalbalan na sinabi ni Norman Manghusin, mga kahombre ko, nitong siya'y nakalaya na, no? Kesyo! Partner po ako dyan. Hindi pala. Investors. Yes. Oo, yan ho yung aming magtatayo ho kami ng marami-rami ng konti niyan. Yan naman ho yung hanap buhay na marangal. That case, siya ay investor. Ngayon, mga kahombre ko, siya ay negosyante na kasi magtatayo na siya ng paresan. Wow! 2-in-1, mga kahombre ko, kahit ho ata Ayala, hindi kakayanin niyang ganyan. Kasi usually, kung tunay kang negosyante, isa lang ang focus mo. Kunwari, magtatayo ka ng Airbnb. Airbnb lang, hindi mo na dadagdagan ng taho business. Di ba, Casper? Hindi na yan, mga kahombre ko, kasi isa lang. Isa-isa. Ngayon, pag naayos mo na Airbnb mo, saka ka maglalagay ng tahuan. Di ba, Casper? Hindi ako naniniwala na kayang pagsabay-sabay ni Casper yan. Lalo na si Casper, wala namang utak yan, mga kahombre ko. So, no chance. Hindi niya ho kaya yan, mga kahombre ko. Lugaw yan, lugaw yan. Anyway. Mura lang naman ho ang kapital dito sa Parisan. Oo, wala pa 100,000 kapital dyan. Kaya maitatayo ho natin yan. Mura lang daw ho ang kapital sa paresang itatayo niya at wala pa raw itong 100K. 120K nga ng pilinapat na araw mo eh. 100K pa kaya? Onggoy! Unggoy yan! Tingnan nyo, mga kahombre ko, ha? Pakinggan nyo na tong sinabi niya na to ngayon. Na gustong kumain, na walang pera, pakainin natin ng libre. Yun lang pwede nating maitulong sa lipunan. Pakainin natin ng libre. Ang sabi niya ho, to be clear, no? Kung may kakain daw sa paresan nila na walang pera, papakainin daw nila ng libre! Di ibig sabihin, hindi ho negosyante ang mga to. Ibig sabihin, papalpak ang negosyo! Ngayon, yung puhunan mo, papaano babalik kung magpapakain ka ng mahihirap? Di ibig sabihin nun, hindi ito negosyo. Ibig sabihin, charity work to. Ibig sabihin, hindi mo to pagkakakitaan. Ibig sabihin, onggoy ka! Unggoy yan! Ay, nako mga kahombre ko. Ano ba naman yan? Tas dito, nangako pa siya na ibababa daw nila ang presyo ng gasolina. Pipilitin ho natin na mapababa ang kahit sa atin man lang. Baka kaya nating medyo maibaba ng konti ang presyo ng gasolina para sa mga Ano ka? Makapangyarihan ka pa sa kapatid mo na si BBM? Napakatindi talaga ni Norman, mga kahombre ko. Yung mga ano niya, alibay niya, yung kanyang mga dreams, ang naiisip niya, nagiging parang realidad ho, yung kanyang mga delusions, yung kanyang mga imaginations, mga kahombre ko, ay parang out of this world. Kumbaga, kung sa England, mga kahombre ko, sinasabi nila, this guy is away with the fairies. Like literal, mga kahombre ko, yung mga fairies po, yung mga kasama niya, mga kahombre ko, napakaraming Tinkerbell na kasama ng tao na ito, mga kahombre ko. Sabi ko, nung February 24, nung sinasagupa ako yung kahihiyan sa buong Pilipinas, habang siya'y sinasagupa ako, sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Yun pala yung way ni Lord para magbalikan lahat ng supporter ko. Yun pala yung way ni Lord para mahalin uli ako ng tao. Ay, maraming salamat po. Abay, mukhang mas dumami raw ho ang mga nagmamahal sa kanya nang siya ho ay makulong? Wow ha? Paano dadami? Ano ka, Diyos? Norman naman, huwag mo naman paikot-ikutin ang mga utak ng iyong mga followers. Ha? Kasi kahit kailan, hindi mo na yan mapapaikot. Ikaw ay nakulong dahil may motibo. Legal way lahat yan.
nakulong ka, nagkaroon ka ng chance magpiyansa, wala kang kapera-pera, nakapagpiyansa ka after 4 days. Ayan ang realidad dyan, mga kahombre ko. So, yun ang motibo, mga kahombre ko. Kaya, si Norman Mangusin, nadali. Tama? Pero dito, mga kahombre ko, huwag mo tayong papayag na ginagamit niya ang Diyos, kulong, para sa kanyang pangsariling kredibilidad. Itong tao na ito ay gano'n ang galaw. Norman, tigilan mo ng paggamit mo sa pangalan ng Diyos kasi kahit kailan, hindi ka mamahalin ng Diyos. Ang Diyos ay wala sa internet. Nasa puso mo yan at nasa isip mo yan. At totoong dapat mo yan na ipapakita at ipaparanas sa ibang mga taong nakapaligid sa'yo. Sa internet, wala ang Diyos. Tumigil ka. Diyos ko, Lord. At may nagtanong ho dito, mga kahombre ko, kay Gusgusin. Sabi ni Mr. Cadaver, ano masasabi ni Casper doon sa magtataho nakausap ni MG? Malay ko. Hindi ko naman buhay ang buhay ni Casper. Diba? Ayoko pang himasukan ng buhay ng iba. Dito ho sa sagot niya, mukhang may alam siya talaga doon sa magtataho na nakausap ko na, mga kahombre ko. Well, tungkol doon sa pamilya ng magtataho na nakausap ko na. Casper, time is ticking. Okay? Time is really, really ticking. Hintay ka lang. It's gonna be the biggest surprise for your life. Exciting to, Casper! At syempre, yung mga gusto magpa-advertise, kontakin nyo lang si Manang Casper. Oo. Oo, biruin mo yung in-advertise ko na yung si Taragis, no? 9 million views, grabe, no? 24 hours sa 7 million views. At saka yung 9 million views ng Taragis Takoyaki mo, Norman, malamang kasi binastos-bastos ka. Kaya yan naging 9 million views. Tapos, lalo pa yan lumago dahil nakulong ka at nag-trending ka. Understand that. Ganun yun, mga kahombre ko. Wag, Diyos ko, Norman, kung yan ang basehan mo, no, ng pag-advertise o pag-i-sponsor sa'yo, then mali ka. Kasi uulitin ko sa'yo, unang-una sa lahat na pinipili ng mga endorsement at ng mga sponsorships ay yung credibility. At yun dapat talaga totoo na solid ka at sagad ka sa mga pinagsasasabi mo. Hindi yung peke ka, sinungaling ka, or deceiver ka. Walang mangyayari sa'yo kung ganun ka. Walang kukuha sa'yo. At inulit din naman ni Carl na hindi ka kahit kailan naging endorser ng Takoyaki. Ikaw ay isang challenger lang. Hindi ka kahit kailan naging endorser. Pahiya ka na naman. At ito na ho, mga kahombre ko, ang pinaka-content for tonight. Excited ako dito. Alam mo, Casper, ako lang yung 2 beses na akulong natanggap ng tao. No? Pagka pala talagang pag talagang wala kang ginawang masama, kahit napasamain kanila ng todo, alam ng taong bayan yung totoong nangyayari. Kasi ba pinagbibintangan nila ako na marami daw akong binudol? Bakit nga naman wala nagkakaso sa akin? Di ba? Hindi. Di ba? Mali ka dyan, Norman! Paano naman na parang wala lang na 2 beses ka nakulong? Di ba? In fact, kapag ikaw ay ginugel, kahit kailan, di ba? Ano bang sabi mo? First impression? Lagi mong tatandaan, first impression last. Paano kung mga taong hindi ka kilala? At i-type yung pangalan mo sa Google, try natin. See? Unang lumalabas! Yung mga mugshot mo! Hindi ba yan yung first impression? Napakatindi ni Norman, mga kahombre ko, di ba? Pagka pala talagang pag talagang wala kang ginawang masama, kahit napasamain kanila ng todo, alam ng taong bayan yung totoong nangyayari. Kapag wala ka daw talagang ginawang masama, kaya ka nga nakulong kasi may nagawa kang masama. Ipinagmalaki mo pa na 3 taon kang nakulong, ibig sabihin ba nun wala kang nagawang masama? 3 taon malamang may nagawa kang mga masama. Obviously, para tumaas yung kasong human trafficking, meron kang nagawang mali. Obviously.
tigilan mo na yung pagmamalinis mo, Norman. Hindi talaga uubra. Talagang durug ka dito, Norman. Wasak ka talaga dito. Di ba pinagbibintangan nila ako na marami daw akong binudol? Eh, bakit nga naman wala nagkakaso sa akin? Di ba? Hindi. Di ba? Paano walang nagkaso? Marami ang gustong magkaso. Ayan kasi ang lagi mong ikakatuwiran. Malamang, Norman, OFW, alangan namang unahin ka pa, umuwi dito para lang kasuhan ka. Pero, merong malupit. Si Madam Karen Whitmore will come back. At iyon, kakasuhan ka talaga nun. Yan ang masaya, Norman. So yun lang mga kahombre ko. So nagkaso na naman si Norman. Oh, tandaan niyo yan ha. Baka mamaya yan ako na naman sabihin na inapi-api siya. Nagkaso na naman siya sa akin. Oh, syempre babawi ako. Magkakaso ako ulit. One love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.